Mga kabrady, aminin natin, akala ng marami ang compounding ay tungkol lang sa interest rates at dividends. Akala natin sapat na yung mag-deposit sa bangko, makalimutan ito, at maghintay ng 40 years para maging milyonaryo. Pero ang mga tunay na wealth architects, yung mga taong mabilis nakaka-exit sa 7 to 5 grind at nagagawa pang i-enjoy ang buhay habang bata pa. May sinusunod silang mga batas na mas malalim pa sa finance. Karamihan sa atin, tinuruan lang mag-ipon, pero hindi tayo tinuruan kung paano mag-construct ng isang compounding machine. Ngayong araw, hihimayin natin ang 10 laws of compounding na magpapabago hindi lang sa bank account mo kundi sa skills mo at sa buong diskarte mo sa buhay. Ito ang secret sauce na hindi itinuro sa atin sa school. Kung handa ka ng maging architect ng sarili mong yaman, panoorin mo to hanggang dulo. Let's build your system, kabrady. First law, the law of scale. Tandaan nyo, kabrady, ang compounding ay isang multiplier as sa math, 0 times anything ay 0 pa rin. Kung ang base mo o yung panggatong mo ay maliit, kahit gaano pa kataas yung interest rate, hindi mo mararamdaman ang init. Isipin mo, kung may 1,000 pesos ka at kumita ka ng 100%, 2,000 pesos lang yan. Barya pa rin sa panahon ngayon, di ba? Isang kainan lang sa labas, wala na agad ang kinita mo. Pero, kung ang base mo ay 1 million pesos, kahit 10% lang ang kitain mo, may 100,000 pesos ka na agad. Isang taon na sahod na iyan ng marami nating kababayan. Kaya bago ka ma-stress sa paghahanap ng perfect investment na may pinakamataas na interest, ang unang trabaho mo bilang wealth architect ay palakihin ang iyong earning power. Imbes na mag-focus lang sa pagtitipid ng kape, gamitin mo ang oras mo para mag-upskill, mag-build ng side hustles, promotions, o additional clients. Kapag malaki ang pumapasok na capital, doon pa lang nagiging supercharge ang compounding. Law number 2, the law of speed. Isipin mo ang pera mo na parang isang race car, hindi ito dapat nakatambay lang sa garahe o natatrap sa traffic. Ang goal natin dito ay capital velocity. Kung gaano kabilis umiikot ang pera mo, doon nakasalalay ang bilis ng paglago. Ang maraming tao, hinahayaang matulog ang pera sa mga savings account na may halos zero interest. Sa mata ng isang wealth architect, dead money yan. Dapat ang pera laging gumagalaw patungo sa mga assets na nagbibigay ng mas maraming compounding cycles. Kung kumita ka sa isang sideline, huwag mong patagalin sa wallet mo o sa regular bank account. Pasok mo agad sa high yield account or i-reinvest sa assets mo. The goal is to compress 10 years of slow growth into 3 years of high-speed cycles. The faster the rotation, the faster the accumulation. Every day that your money is not working is a lost cycle of compounding. Law number 3, the law of control. Maraming investors ang passive lang, naghihintay kung kailan tataas ang market or kung kailan magde-declare ng dividend ang kumpanya. Pero ang compounding ay pinaka-effective sa mga assets na ikaw mismo ang may hawak ng manibela. Isipin mo ang difference ng pagbili ng stocks versus pag-build ng sarili mong brand o digital assets. Sa stocks, passenger ka lang, wala kang magagawa kung magkamali ang management. Pero sa sarili mong projects, ikaw ang pwedeng gumawa ng paraan para tumaas ang value nito. Build assets where your direct effort acts as a catalyst for growth. Huwag ka lang basta umasa sa swerte ng market, maging driver ka ng sarili mong pag-asenso dahil mas mabilis mag-compound ang asset na kaya mong i-improve. Law number 4, the law of asymmetry. Ito ang cheat code na ginagamit ng mga elite. Naghahanap sila ng mga taya o bets na maliit lang ang pwedeng mawala, pero walang limitasyon ang pwedeng kitain. Halimbawa, ang pag-aaral
ng isang bagong AI tool pag uwi mo galing sa trabaho. Ang risk mo lang dito ay konting oras at effort. Sobrang liit ng downside. Pero ang upside, pwede mong ma-automate ang trabaho mo, makahanap ng global clients o makabuo ng system na kikita habang tulog ka. Ulit-ulitin mo lang ang mga small calculated bets. Hindi mo kailangang tumama sa lahat. Kailangan mo lang tumama ng malaki once. Stack your probabilities by taking as many low-risk, high-reward shots as possible. Kapag ang taya mo ay oras lang pero ang balik ay generational wealth, yan ang asymmetric compounding. Law number 5, the law of reinvestment. Ito ang sumisira sa pangarap ng marami, ang lifestyle creep. Kapag nagsimula ng kumita ang investment or ang sideline mo, ang unang instinct ng karamihan ay bumili ng bagong gadget, mag-upgrade ng motor, o mag-travel. Pero para sa isang wealth architect, ang unang kita ay hindi price, ito ay fuel. Kailangan mong i-recycle ang bawat sentimong kikitain mo pabalik sa iyong machine. Kung ang investment mo ay nagbigay ng dividend, huwag mong i-withdraw pambili ng luho. Hayaan mong mag-compound yan. Ang sikreto ay ang pag-delay ng gratification. Hayaan mo munang maging avalanche ang snowball mo bago ka kumuha ng kaunti para sa iyong reward. Remember, don't eat your seeds if you want to own the whole farm. Feed the beast until the beast feeds you. Law number 6, the law of timing windows. Hindi pantay-pantay ang takbo ng panahon, kabrady. May mga windows sa kasaysayan kung saan ang wealth creation ay mas mabilis. Parang ang pag-usbong ng digital banks o ang shift sa content-based economy na nararanasan natin ngayon. Hindi sapat na masipag ka lang, dapat ay alert ka. Kailangan mong makaposisyon na bago pa bumukas ang pinto. Ibig sabihin, habang nasa 7 to 5 job ka pa, dapat may ipon ka na, may skills ka na, at handa ka nang sumabak kapag may nakita kang shift sa market. Ang swerte ay nangyayari kapag ang paghahanda ay nakatagpo ng pagkakataon. Huwag mong palampasin ang timing dahil lang hindi ka handa noong bumukas ang window or opportunity. Law number 7, the law of skill multipliers. Ito ang madalas makalimutan. Hindi lang pera ang nagko-compound, kundi pati ang utak mo. Ang tawag ko dito ay skill stacking. Kung isa ka lang generic na employee, madali kang palitan. Pero kung marunong ka sa trabaho mo, plus marunong ka sa finance, plus marunong ka pang gumamit ng AI tools, biglang nag-multiply ang value mo. Bawat bagong skill na matutunan mo, kahit habang nasa 3 oras na commute ka, ay hindi lang dagdag sa kaalaman, kundi isang multiplier. Isang high-value skill set ang magsisilbing magnet para sa mas malalaking opportunities. Invest in your knowledge first dahil ang skills mo ang asset na hinding-hindi mananakaw ng kahit anong market crash o inflation. Law number 8, the law of capital protection. Ito ang safety law. Protect your principal at all costs. Maraming tao ang nasisira ang momentum dahil sa pagiging gahaman. Nasasabihan sila ng sure win na scam or guaranteed investment na masyadong maganda para maging totoo. Tandaan nyo, kabrady, kapag nawala ang 50% ng pera mo, hindi 50% ang kailangan mong bawiin para makabalik sa dati. Kailangan mong kumita ng 100% just to break even. One reckless, ego-driven move can reset your compounding clock back to year 0. Huwag hayaang manaig ang FOMO. Ang pagyaman ay isang marathon at hindi ka makakatapos kung na-flat tire ka sa simula dahil sa pagmamadali. Law number 9, the law of nonlinearity. Ito ang test of faith para sa ating lahat. Sa simula, ang growth ay mukhang flat line.
Nag-iipon ka, nag-aaral, nagpapagod, pero parang walang nangyayari sa bank account mo. Ito ang tinatawag na Valley of Disappointment. Pero ang hindi alam ng marami, ang compounding ay laging back heavy. Ang pinakamalaking talon ng yaman ay nangyayari sa huling bahagi ng kurba. Parang kawayan na tumutubo sa ilalim ng lupa ng 5 years nang walang nakikita sa surface, pero pagsulpot sa labas, tumataas ito ng 80 feet sa loob lang ng ilang linggo. Huwag kang susuko habang nasa flat stage ka pa lang. Stay the course dahil ang turning point ay laging dumarating sa mga taong hindi tumitigil sa gitna ng katahimikan. Law number 10, the law of systems. Ang willpower o ang disiplina ay parang battery na lolobat yan, lalo na kung galing ka sa nakakapagod na 7 to 5 na trabaho at mahabang biyahe. Ang tunay na wealth architect ay hindi umaasa sa sipag lang, bumubuo sila ng mga systems. Ibig sabihin, naka-automate ang iyong investments para wala ka ng decision fatigue. May mga business SOPs ka at an automated digital tools na gumagawa ng trabaho para sa iyo. Ang system ang tagabantay ng compounding mo habang abala ka sa ibang bagay o kahit habang natutulog ka. Kabrady, ang compounding ay hindi magic. Ito ay engineering. Hindi ito swerte, ito ay design. Alin sa 10 laws na ito ang pinakakailangan mong simulan ngayong linggo? Is it law number 1, scaling your income? Or law number 10, building your system? Isulat mo sa comments, I am a wealth architect, kung tatapusin mo ang video na to ng may bagong blueprint. I-share mo rin ito sa isang tropa na kailangan ng motivation sa grind nila. This is Investing Brady. And let's keep building our system. Kita-kits sa next video.